Hi! Hello po! It's me, Luis Fred Jr. and you were the K-Yangs! So for today's video is not very exciting kasi na-compromise ang aking BPI credit card. So, ang lala na mga hacker talaga ngayon. Kwento ko lang kung paano ang nangyari. So, na-approve ako sa aking BPI na credit card. Na-approve ako nung May. Then, na-receive ko tong card na to nung June. So, ang nangyari kasi is, ang statement date niya is 14th of the month. Meron akong cards na gano'n yung statement date. So, sabi ko, gusto ko kahit mga first week. So, pina-change ko siya into 5th of the month. So, para mas maganda yung statement date. Actually, hindi pa nga nadating yung first credit card bill nito. Ngayon hindi ko pa siya nababayaran kasi hindi pa naman cut off. Ang nangyari kasi is, nagamit ko na to, nakapag-purchase na ako dito ng malaki. Bigla may tumawag sa akin na sa phone ko, which is it is a phone number, not a telephone number. In-expect ko baka ang tumatawag na to is ibang bank, kunwari mga East West na parang i-verify yung aking credit card application. So sinagot ko, pero ang sabi is sila daw ay BPI agent. So tinatanong, alam nila yung full name ko, alam nila yung address ko, alam nila yung last 4 digit ng credit card number na tong BPI Rewards Blue Mastercard. Sabi nila is meron daw silang welcome gift. So, alam naman natin na may mga welcome gift talaga yung mga credit card. Pero depende yon. Hindi lahat, hindi palagi meron. So, minsan meron, minsan wala. I think wala siyang welcome gift, not sure. So, sabi doon, para meron daw payong daw. Tapos, namili pa siya kung anong, pinapili niya pa ako kung anong color, parang black or blue ba yun sabi. Sabi ko, sige, blue. Tapos, sabi nila, ipapaship na lang daw sa mismong address kasi alam naman nila yung address ko. So, wala akong binigay na information in details ko. Oo lang ako ng oo, which is, alam nga nila yung mga address ko. Tapos, pangalawang sinabi nila is, pwede ko daw i-increase ang aking credit limit dito, which is, mataas naman na yung credit limit ko dito, pero dahil nag-suggest siya ng gano'n na baka pwede, sabi ko, umuon na lang ako, sige, from gantong digit to gantong digit. So, pero ang nirequest ko lang noon is 20,000 increase lang sa credit limit ko, kasi mataas naman na yung credit limit ko dito, which is, hindi ko naman talaga kailangan ng bonggang credit limit na, kasi bongga na siya. Ganon. Tapos, ayun, nagsabi akong ganon. Tapos, ang pangatlo naman, sabi daw nila, meron daw tong welcome gift na rewards point na magbaback to 0 daw kapag hindi ko nagamit parang agad. Parang inaagad-agad ako. Alam ko na hindi na-expired ang points ng credit card ng BPI. Kaya dun pala nagduda na ako na ay shit, parang hindi to legit na na BPI agent. Nagtataka rin ako sa phone call namin na panagsasalita na pala siya, magsasalita, biglang magiging quiet yung tunog. As in talaga blanco talaga. Wala kang maririnig na background, something ganon. Parang hindi ko sure kung legit siyang tao or parang recorded na yung boses niya or parang AI, something ganon. Kasi sa lahat na nakausap ko na agent ng bank, kasi ako mahilig ako tumawag sa mga agents sa customer service ng bangko. Doon talaga medyo kakaiba kasi talaga totally muted yung boses niya kapag nagsasalta na ako, magsasabi ako ganun. Kasi minsan narinig mo siya nagta-type doon, pero doon talaga wala akong narinig na noise. So nagduda ako nung sinabi niya na ang rewards, yung mga points ng credit card na to is magba-back to 0. So, dun pa lang, bigla ko nang in-end yung call kasi nagduda na talaga ako. And after ko i-end yung call, ang isip ko na talaga is tumawag sa mismong customer service yung hotline nila kasi mas okay na tayo yung tumatawag kesa yung sila yung natawag sa atin. Mas safe yun. So, nagmi-miss call na rin nag-miss call ulit yung tumawag noon na hindi legit na taga-bangko. Hindi ko na siya sinagot. Tumawag na ako diretso sa BPI customer service. Sinabi ko na
May tumawag kasi sa akin na meron daw welcome gift, ganyan. Tapos meron daw credit limit na pwede mo request agad. Tapos, sinabi ko rin yung sa rewards na points niya is nagba-back to zero. And sinabi rin sa akin ng customer service na hindi nagba-back to zero yung mga points ng BPI. And tama din daw ang ginawa ko na tumawag agad ako sa customer service nung nangyari yun para ma-permanent block nila yung aking card agad. So, yung card ko rin naman kasi ng BPI is naka-temporary block. So, ayun yung term sa BPI. Sa iba is lock card. Sa BPI, temporary lock. So, ang ginawa nila agad is i-replace yung aking credit card, yung aking rewards, BPI rewards credit card. Papalitan nila for free kasi kung hindi naman daw na-compromise yung account ko, is magbabayad ako ng 400 pesos na fee, which is ayoko naman ng ganon. So, nag-credit card ako kasi gusto ko na wala akong binabayaran na fee. Kahit interest, wala akong gustong bayaran na yan. So, actually, more than a year na ako may credit card. Ang first credit card ko talaga is supplementary ng aking mother sa BPI. And then, after nun, bigla nagpadala si BDO. So, si BDO talaga ang una nagtiwala sa akin ng credit card. So, ang pinadala ni BDO yung BDO Shop More agad. And ang credit limit nito is hindi siya ganoon kalaki pa noon that time, last year. So, nag-credit limit increase siya nitong January lang ng pasabog na talaga. So, anong nangyari? Balik tayo kay BPI, binlock agad ni customer service yung aking card na to, and nag-request agad sila ng palitan yung aking card. So, anong nangyari? Kinabukasan doon, actually, ang bilis ng process nila na palitan yung card. Pero after 2 banking days, parang sinip na agad nila yung aking bagong credit card, which is eto na agad siya. Ayan na, ganyan kabilis. So, nagsabay sila dumating ng aking East West na credit card. So, ngayon, ang i-unbox naman natin itong BPI na replacement na rewards Mastercard. So, yung kulay blue. So, ngayon, o-open na natin siya. So, si BDO, si BPI, sila yung talaga yung nagtatalbugan. So, si East West, di masyado. Pero talagang pasabog talaga si BPI at BDO. Pero ang main bangko talaga na ginagamit is si BDO. Pero meron din akong savings account kay BPI pero hindi ko na siya masyado ginagamit. Parang maintaining balance na lang. Actually, kay BDO ngayon kasi meron akong digital bank na mataas yung ina-earn na interest. So, dun ko nilipat yung mga savings ko para at least nag-earn siya ng interest. So, just a classic card from BPI. So, hindi siya gold, hindi siya, platinum or ano. So, ito na siya. At least dito wala tayong binayaran na fee. So, meron tayong dagdag collection talaga. So, ito na siya. Ang nakalagay ay BPI. Here's your BPI credit card. So, ayan. So, hindi ako nag-amore din. And, oh my God. So, ang statement date is updated na from 14th of the month. Naging 5th of every month na siya. Tapos, ang kanyang monthly due date is 20 days after statement date. So, ayun. So, si East West talaga ang pinakamahaba, which is 24 days. Grabe. Meron tayong 4 days na agwat. Tapos, yung credit limit niya is same lang din sa nakaraan, which is yung last month. By the way, kapag ikaw ay nagpa-replace ng card due to compromised account, is mapapalitan yung inyong card number. Ang expiry date is same lang. Ang CVV, yung 3 digits sa likod ng card is naiba kasi kailangan lahat dyan mabago. So, ito na ang ating replacement na BPI credit card. Siya nagpo-focus. Ayan, nagpo-focus. So, dalawa na ang ating BPI. Ito yung na-compromise and ito yung replacement. So, muntikan na ako malito kung alin dito yung na-compromise at alin dito yung replacement. Kaya tandaan ako kasi yung aking na-compromise na account, meron na siyang CBB sticker, may perma na rin siya. And, I think yun lang. So, yung aking bagong
replacement na credit card, wala pa siyang pirma. So, pipirmahan na rin natin siya ngayon after ng video. And, kukuberan ko na rin siya ng CVV stickers. So, dito, kailangan natin siyang i-activate ulit para magamit na natin ng ating bagong replacement na credit card. So, ayun lang. After ko siya i-activate, make sure naka-temporary lock yung inyong mga credit card if hindi nyo ginagamit para mas safe talaga. Kasi hindi magpo-push through yung mga transaction kapag naka-temporary lock or naka-lock yung inyong mga credit card. So, di ba, mahirap na, may stress tayo kapag may fraudulent transaction. So, I think yun lang ating video for now. And thanks for watching. If you have any question, leave a comment down below. Yun lang. Thanks for watching. I love you all mga kayang. Bye-bye!